Nangin sentro sang balita ang banwa sang La Castellana sa Negros Occidental sang Damlaglang. Matapos nagluntad diri ang ginaaligar illegal recruitment nga ng biktima sa mga gusto nga mangin pulis. May mga kaso na karon nga napasaka batok sa mga nagkaladalahig sa among nga modus. Ang natabo ang isa lang sa pila ka mga insidente sang pagpanunto nga nagaluntad sa madamo nga lugar sa Pilipinas. Paano ba na ini malikawan? Ini ang tututukan subong nga aga sa Spotlight. Good morning mga kapuso, makaupod naton subong nga aga ang bag-o nga spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, Police Major Ron Daryl Nigos. Sir Nigos, good morning. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Good morning po sa ating lahat, sa ating mga kapuso. Magandang umaga po, maayong aga sa inyo tanan. With the issue naman regarding sa PNP recruitment scam sa banwa sang La Castellana, so far, ano ang mga developments ng kaso since nga nabulgar ang iningasahi sang pangpanunto? For the status of the large-scale estafa transpired sa La Castellana, we're happy and we're glad na on the progress of filing complaints para po sa mga respondents natin. And for the information po, meron na po tayong 21 cases na filed complaints against those respondents. And we are sure that may mga follow-up cases pa. Our provincial prosecutor's office has requested for inhibition. So, ang mangyayari po niyan, pakadto ang mabaton sang complaints will be the regional prosecutor's office na. How to address this issue if ever nga may magpalapit, mag-offer sa amuni nga klase sang recruitment? Yes po, sa tanan nga gapamati kagalantaw sa bunga aga, meron po tayong sinusunod na qualifications para po makapasok tayo sa PNP organization. Kung gusto nyo maging isa ka pulis, gahandong ka mo magpulis sa aton komunidad. Hindi lang po basta-basta or hindi lang po magbabayad ka lang, hindi lang po may kakilala ka para makapasok ka. First, kailangan Pilipino ka, may height limit, may height standard, may age bracket from 21 years old to 30 years old. And at the same time, may good moral character ka or good record ka. And you will undergo specific examinations and tests. Nandyan na po yung written examinations, psychological examinations, and medical examinations. So kung ano man po yung mga bali-balita, may mga hagad sa inyo na mabayad ka sang amuni nga kandidat, na ikaw ay mabaton sa pagiging pulis kung mabayad ka sang specific amount. So yan po ay hindi po tinatanggap ng aming organisasyon. Kung hindi niyo po kilala ang mga taong lumalapit sa inyo, strangers, maaari pong iwasan niyo po sila if they are texting you, if they are trying to communicate through media, block them. Suspicion, block them. And prevent any communication. Just in case naman nga nainganyo ang isa ka persona o family member kag naghatag na sang down payment and then na-figure out nga ay scam gali ang imo nga ginsudlan, ano bala ang mga dapat nga obrahon? If nangyari na po na nagawa nyo na pong makapagbigay ng pera sa kanila, para po masolusyonan ang problema nyo, ipagpaalam nyo po sa pinakamalapit nga na stasyon. Pero unang-una nyong gagawin is you try to conceal or itago nyo po lahat ng impormasyon tungkol sa inyo. Picturean nyo, isave nyo ang anumang transaction sa inyo. Picturean nyo na friend nyo siya sa Facebook or Messenger para po magamit nating ebidensya. Pangalawa, pagkatapos po natin makanandakan ng pictures, maghanap po tayo ng pwede pang maging kaibigan niya. Tapos screenshot din po natin at alamin po natin kung sino-sino at ano-ano yung mga kaibigan niya, saan nagtatrabaho, at kung ano pa yung mga ways or connections niya, kung bakit at papaano kanya ni-add sa Facebook or social media accounts.
Actually, mga kapuso, hindi lang man sa PNP recruitment, no, madamo pa sang isang scam ang pwede naton masugata sa palibot. Pero paano naton maprotektahan ang aton kaugalingon batok diri? Never ka mo magpabalo ang mga impormasyon o detalye sa inyong kaugalingon sa social media. Especially your contact numbers, your account numbers, and any informations describing yourself or personal circumstances. To all the victims or nagiging biktima, ang importante po na una nating gawin is maglikom po tayo ng ebidensya. Yan po yung unang-una. Kuhanan nyo po ng mga pictures, screenshots, receipts, lahat po ng transactions. Kasi po ang mahirap po ngayon, we don't have specific paper trails. Pag sabi pong paper trails, yan po yung pwede natin gamiting mga ebidensya. And yan po yung requirements para po mapag-file tayo ng kaso. And at the same time, kailangan po natin ng witnesses. Sasabihin po natin tayo ay biktima ng isang scam. Pero hindi po natin alam na wala pong magpapatunay na na-scam tayo kung wala po tayong witnesses. So as much as possible, make your friends, your families na maka-witness kung paano ka na-scam. Yung transactions nyo po, ipagpaalam din po sa pamilya nyo para meron po tayong kadamay sa pag-file ng kaso. There you have it, mga kapuso, once again, ang bagong spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, Police Major Ron Daryl Nigo. Sir, madamo gid nga salamat. Thank you po and mayong aga sa inyo lahat.